Magandang araw sa inyong lahat. Mayroon akong napakahalagang tanong na nais itanong sa inyo ngayon. Kung ang isang tila mali na sintomas tulad ng banayat na pananakit ng tiyan o minsan ng hindi pagkatunaw ng pagkain ay senyales palang ang isang mapanganib na sakit patuloy niyo ba itong babalewalain karamihan sa matao ay sasagot ng hindi naman siguro, ngunit sa totoo lang marami ang namumuhay ng ganito. At ang sakit na nais kong pag-usapan natin ngayon ay ang kanser sa lapay, pancreatic cancer. Ang kanser sa lapay ay isa sa mga pinakanakakatakot na uri ng kanser at binansagang silent killer. Bakit ito tinawa ng ganito? Dahil ang sintomas nito ay madalas na napakakamalang ibang sakit at kadalasan ay huli na kapat na tuklasan. Kaya naman ang 5-year survival rate nito ay nasa humigit kumulang 12% lamang. Alam kong maraming Pilipino lalo na ang nasa edad 60 pataas ang sanay na sa pagtitiis. Kapag may masakit tinitis na lang nila. Kapag hindi natunawan ng pagkain iniisip nilang na parami lang ang kain. Kapag pagod iniisip nilang dahil ito sa katandaan at ayaw nilang maging pabigat sa kanilang mga anak. Dahil mismo sa ganitong ugaling ang pagtitis madalas na napapalampas ang mga mahalagang senyales. Ngunit ang dapat ninyong tandaan ay ang magang pagtuklas ay hindi isang walang kwentang pag-alala kundi isang paraan upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Ang kanser sa lapay ay nakakatakot, ngunit kung matutuklasan ng maaga, ang pagkakataong magamot ay magbabago ng lubusan. Sa oras na ito ibabahagi ko sa inyo ang babalang senyalas na iyon. Kaya't mangyaring makinig hanggang sa dulo. Ang isang impormasyon na makukuha ninyo ngayon ay maaaring magligtas ng inyong buhay o ng inyong minamahal na pamilya at upang maging isang komunidad. Tayo nasama sa nanggangalaga sa ating kalusugan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel na Siglang Ginto. Ngunit bago ko talakayin ang 8 magang babalang sintomas, mayroon muna akong nais bigyang diin. Ang kanser sa lapay ay hindi isang bihirang sakit. Sa Pilipinas, libu-libong tao ang nadadiagnose sa sakit na ito taon-taon at kabilang ito sa manangungunang uri ng kanser. Karamihan sa mga pasyente ay nasa edad 60 pataas, ngunit nakakabahala na dumarami na rin ang mga nakakaroon nito sa edad na 50 pababa kamakailan. Ang mga kalalakihan ay may 3 beses na mas mataas na panganib na magkaroon nito kaysa sa makababaihan. Higit sa lahat, mayroon tayong ilang karaniwang salik ng panganib risk factors. Kung ikaw ay naninigarilyo, ang panganib na magkaroon ng kanser sa lapay ay 2 hanggang 3 beses na mas mataas kaysa sa normal na tao. Kung mayroon kang diabetes, ang posibilidad ay dodoble. Kung nagkaroon ka ng chronic pancreatitis, matagal ang pamamaga ng lapay, ang panganib ay mas lalong lalaki. At kung mayroon kang kapamilya na nakaroon ng kanser sa lapay, dapat kang mag-ingat ng mabuti. Sa madaling salita, kung ikaw ay 60 taong gulang pataas at mayroon ng isa o higit pa sa masalik na ito, nangangahulugan itong mas mataas ang iyong panganib. Mayroon ba kayong alinman sa masalik na ito? Kung mangyaring mag-iwan ng numerong 2 sa comments. Dito nais kong buksan ang isang paglalakbay para sa inyo. Dahil ang maunang sintomas ng kanser sa lapay ay madalas na katulad ng ibang sakit kaya madali itong balewalain. Ngunit kung sasamahan ninyo ako hanggang sa huli, ipapaliwanag ko ng isa-isa ang 8 mahalagang magang senyalas. Lalo na ang senyalas na sadyang mapanganib. Sama-sama nating suriin kung kayo o ang inyong pamilya ay mayroon ng mga sumusunod na sintomas. Ang unang sintomas ay ang hindi may paliwanag na pagbabang timbang. Habang tumatanda, tayo lahat ay nakakaranas ng pagbabang timbang kahit minsan. Ang iba ay masaya dahil napapanatili nila ang kanilang figura at ang iba naman ay iniisip na natural lang itong pagbaba dahil sa paginanganggana kumain dulot ng katandaan. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na sa maraming kaso ang ganitong pagbaba ng timbang ay maaring isang maagang babala ng kanser sa lapay. Ang dahilan kung bakit nakakapagbababa ng timbang ang kanser sa lapay ay dahil ang lapay ay may
mahalagang papel sa pagtunaw ng pagkain. Kapag nasira ang lapay, hindi ito nakakapaglabas ng sapat na enzymes na kailangan upang matunaw ang mga taba, protina at carbohydrates. Ang resulta, ang pagkain ay hindi mayos, na na-absorb ng katawan at bumababa ang supply ng enerhiya. Bukod pa rito, ang selula ng cancer mismo ay kumukonsumo ng maraming enerhiya upang lumaki, kaya tulad ng isang parasito sa loob ng katawan, sinisipsip nito ang nutrisyon at pinapagot ang katawan. Kaya maraming pasyente ang mabilis na namumayat kahit na kumakain sila ng normal. Iba ito sa pagbabangang timbang dahil sa edad o stress. Ang pagbabangang timbang dahil sa pagtanda ay dahan-dahang nangyayari sa paglipas ng mahabang panahon at sinasabayan ng malinaw na pagbabago sa gana kumain. Ang pagbabaeng timbang dahil sa stress ay karaniwang may kasamang insomnia at pagkabalisa, at kapag naging matatak na ang isip, ang timbang ay maaring bumalik muli. Ngunit ang pagbabangang timbang dahil sa kanser sa lapay ay nangyayari ng mas mabilis at biglayan at hindi madaling maibalik sa pamamagitan lamang ng pahinga o pagbabago sa dieta. Mayroong isang simpleng panuntunan na dapat ninyong tandaan: kung ang inyong timbang ay bumaba ng higit sa 5% sa loob ng 3 buwan kahit hindi kayo nakda-dieta o na-eehersisyo, ito ay isang red flag. Halimbawa, kung ang dati mong timbang ay 60 kg at bumaba ito sa 56 kg, pababa sa loob ng 3 buwan, hindi na ito normal. Kung bumaba nga 10% sa loob ng 6 na buwan, halimbawa, ay bumaba mula ng 10 kg hanggang 50 kg, mas lalong lalaki ang panganib. Lalo na kung ang iyong timbang ay matatak nun at biglang nakbago, hindi mo ito dapat balewalain. Naalala ko ang isang anyos na lalaking pasyente nun. Pumunta siya sa klinika na may medyo masayang mukha at sinabing kahit hindi ako nagda-dieta, pumayat akong besh kamakailan. Gumaan ang pakiramdam ng tiyan ko, kaya tingin ko mabuti ito para sa kalusugan ko. Ngunit nang tinanong ko siya ng mabuti, sinabi niya na madalas siyang napapagod, hindi na ganon kasarap ang pagkain, at kung minsan ay nakakaramdam siya ng pakumbok ng tiyan. Nang magsagawa kami ng CT scan, may nakitang maliit na bukol sa kanyang lapay. Mabuti na lang at natuklasan ito ng maaga, kaya nakaroon ng pagkataong magamot. Ang karanasang ito ang nagtula sa akin na laging sabihin sa mga pasyente, ang biglaang pagbaba ang timbang na walang dahilan ay hindi dapat ikatuwa, kundi maaring isang babala mula sa katawan. Naranasan na ba ninyo ang biglaang pagbabago sa inyong timbang? Kung gayon, kailangan ninyong tanungin ang inyong sarili, binabalewala ko ba ang isang mahalagang senyales? At kung nakalala kayo na baka sapat na ang pagbaba ang timbang para maghinala, patuloy kayong makinig, dahil ang ikalawang sintomas na isang pananakit sa gitnang itaas na bahaging tiyan na umaabot sa likod ay napaka-partikular at maaring makabit-kabit ng maraming pahiwatig. Ang pananakit na ito, iba sa karaniwang sakit sa tiyan o sakit sa kalamnan at buto na naisip ninyo. Ang lapay ay nakadikit sa likod ng gulugot patungo sa itaas. Kapag tumubo ang bukol dito, ang sakit ay hindi lamang nananatili sa tiyan kundi kumakalat hanggang sa likod. Maraming pasyente ang naglalarawan nito bilang parang may kutsilyong tumatagos mula sa tiyan papunta sa likod, at nakakaramdam sila ang banayat ngunit walang tigil na pananakit. Marami ang nakakamali na ito ay sakit sa sikmura, kaya umiinom sila ng antacids o napakakamalan itong sakit sa gulugot, kaya pumupunta sila sa orthopedic surgeon. Ngunit may ilang mahahalagang pagkakaiba. Una, ang pananakit dahil sa kanser sa lapay ay walang tigil, hindi nababawasan pagkatapos kumain at lalo pang lumalala. Ikalawa, mas lumalala ito sa gabi, kaya marami ang hindi makatulog. Ikatlo, mayroong posisyon na bahagyang na nakakabawas sa pananakit, at ito ay ang pagyuko, pasulong o paghila ng natuhod palapit sa dibdib. Dahil ang posisyong ito ay nakakabawas sa presyon sa paligid ng lapay na bibigay itong pansamantalang ginhawa. Naalala ko ang isang 55
anyos na lalaking pasyente. Tumanggap siyang paggamot para sa slip disc sa loob ng 3 buwan sa isang orthopedic clinic dahil sa tuloy-tuloy na pananakit ng likod ngunit hindi ito bumuti. Nang pumunta siya sa akin at matapos ang masusing pagsusuri natuklasan na ang kanyang pananakit ay may katangiang tumatagos penetrating na iba sa karaniwan. Matapos ang CT scan nakita ang isang bukol sa ulong lapay at sa kabutihang palat ito ay nasa yugto pa kung saan maaari itong operahan. Kung patuloy niyang inisip na ito ay sakit sa gulugot lamang siguradong napalampas niya ang napakahalagang pagkakataong iyon. Nakita ninyo kahit parehong sakit maari itong makaroon ng ibang kahulugan. Kung iisipin lamang na ito ay sakit sa likod dahil sa pagtanda madaling mapalampas ang isang napakahalagang senyales. Kung gayon, paano natin ito mas malinaw na makikilala at ano-anong mga sintomas ang maaring maunay sa na ito mas mauninggong timbang at pananakit ng tiyan upang malinaw na ipakita ang senyales ng kanser sa lapay. Iyan ang susunod kong tatalakayin. Pumunta na tayo sa ikatlong sintomas. Ang sintomas na ito ay napakapamilyar ngunit madaling balewalain. Ang kawalan ng gana sa pagkain na tumatagal at may kasamang talamak na pagkapagod. Habang tumatanda tayo lahat, ay nakakaranas ng mga araw kung saan walang lasa ang pagkain o pakiramdam ay mahina at walang lakas. Ngunit ang kawalan ng gana sa pagkain at pagkapagod na dulot ng katandaan o pansamantalang dahilan ay mabilis lumipas at bumabalik sa normal pagkatapos ng ilang araw. Gayunpaman ang kawalan ng gana sa pagkain at pagkapagod dahil sa kanser sa lapay ay lubos na naiba. Ito ay matagal at patuloy na lumalala. Mula sa siyentipikong pananaw, ang pangunahing dahilan ay ang nasalulan ng kanser ay gumagawa ng kemikal na direktang umapekto sa utak. Lalo na nitong naapektuhan ang sentro na nakokontrol sa gana kumain. Karaniwan kapag nangangailangan ng enerhiya ang katawan ng sentrong ito ay nagpapadala ng senyales para makaramdam tayo ng gutom at gustong kumain. Ngunit hinaharangan ng kemikal mula sa selulang kanser ang masenyales na ito kaya kahit gutom hindi nakakaramdam ng gana sa pagkain. Bukod pa rito dahil hindi na makapaglabas ng sapat na digestive enzymes ang lapay hindi natutunaw ng mayos ang pagkain kapag pumasok ito sa katawan. Dahil dito nakakaroon ng pakiramdam na busog bloating at hindi natunawan kaya natural na iniwasan ng mga pasyente ang kumain. Ang karaniwang nakikita ay ang pagkain ay nagiging pabigat para sa kanila. Maraming pasyente ang nagsasabi na dati-rati ay paborito nila ang mga matatabang pagkain inihaw na karne at isda ngunit ngayon amoy pa lang ay naumay na sila at minsan ay nakakaramdam pang ang pagduwal. Habang bumababa ang nakokonsumong pagkain humihina ang katawan at nagpapatuloy ang sitwasyong ito na nauwi sa pagkawalang lakas. Ang dahilan kung bakit nagtatagal ang pagkapagod ay hindi lamang dahil sa kakulangan sa nutrition, kundi dahil palaging inuubos ang immune system ang enerhiya nito sa pakikipaglaban sa kanser. Ito ay parang patuloy na gumagawa ng mabigat na ehersisyo. Ang mahalaga ay matukoy kung ang kawalan ng gana at pagkapagod ay dahil lamang sa katandaan o dahil sa kanser. Kung ito ay nangyayari sa loop lamang nin ilang araw dahil sa mainit na panahon, stress o pagbabago sa pamumuhay, babalik ito sa normal kapag nagpahinga. Ngunit kung ang kawalan ng gana sa pagkain ay patuloy sa loop ng higit sa 2 linggo kasabay, ng pagbaba ng timbang o hindi normal, na paglaki ng tiyan hindi na ito may tuturing na normal, lalo na kung dahil sa pagkapagod ay hindi na magawa ang mga bagay na dating madaling gawin tulad ng paglalakad tuwing umaga, pakikipaglaro sa mga apo o pag-alaga ng halaman. Ito ay malinaw na senyales na may malubang problema ang katawan. Naalala ko si Maria Cruz, isang 67
anyos mula sa Cebu. Mahilig siyang magluto at palaging naghahanda ng masaganang pagkain para sa kanyang pamilya. Ngunit napansin ng kanyang anak na mas kaunti na siyang kumain kaysa dati ibinababa na ang kutsara pagkatapos lamang ng ilang subo at sinasabing biglang hindi na niya gusto ang pamilyar na amoy ng inihaw na karne. Madali rin siyang mapagod at nahihirapan nang umakyat baba sa hagdan ng kanilang bahay. Sa una inisip nilang mag-ina na dahil lang ito sa kanyang edad, ngunit nang bumaba ang kanyang timbang ng higit sa 4 kilogram sa loob ng 2 buwan nakpasya silang pumunta sa ospital. Ipinakita sa resultang CT scan ang isang bukol sa katawan ng lapay. Mabuti na lang at magang natuklasan at nagamot siya. Ipinapakita ng halimbawang ito na ang pag-isip na ito ay dahil lamang sa katandaan ay maaring maging dahilan para palampasin ang ginintuang pagkakataon para magamot. Kung kayo o ang sinuman sa inyong pamilya ay nakakaranas ng matagal, nakawalan ng gana sa pagkain at walang dahilang pakapagod, dapat ninyong tandaan na ang katawan ay palaging nagpapadala ng senyales na kailangan ninyo itong bigyang pansin. At kung ang senyales na iyon ay may kasamang pagbabang timbang o pananakit ng tiyan, maari itong maging isang mahalagang bahagi para matukoy ang kanser sa lapay. Ngunit hindi diyan nagtatapos. Mayroon pang isang napakakaraniwang sintomas na madaling mapakamalang sakit sa sikmura. Ito ay ang hindi pagkatunaw ng pagkain at paglaki ng tiyan, bloating. Ito ang ika-4 na sintomas na nais kong ibahagi sa inyo. Ang ating lapay ay parang isang pabrika na gumagawa ng enzymes. Ang amylase ay para sa carbohydrates. Ang lipase ay para sa pagtuno ng taba at ang trypsin ay para sa protina. Ang enzymes na ito ay napakahalaga upang ma-convert ang pagkain sa nutrisyon na kailangan ng ating katawan. Ngunit kapag lumala ang kanser, bumabagsak ang funksyon na ito. Ang pagkain ay parang hilaw na materyales na inilagay sa sirang gilingan kaya hindi maayos na napoproseso at bilang resulta nakakaroon ng kakulangan sa nutrisyon kasabay ng iba't ibang hindi komportableng sintomas. Karaniwang nakakaramdam ang pasyente ng pagkabundat at paglaki ng tiyan pagkatapos kumain at ang mga sintomas na ito ay lalong lumalala pagkatapos kumain ng mga mamantikang pagkain. Nakakaranas ang ibang ang pagduwal at kung minsan ay pagsusuka pa. Nagbabago rin ang dumi. Ito ay nagiging maputla ang kulay, napakabaho at kadalasang lumulutang sa tubig dahil sa maraming taba na hindi natunaw na tinatawag na steatorrhea, matabang dumi. Sa pangkalahatan, maari itong mangyari ng panandalian. Sa mga malulusog na tao, ngunit kung ikaw ay 60 taong gulang patas at biglang nakaranas ng ganitong sintomas gayong, dati naman ay mayos ang iyong pagtunahuwak, nahuwak mo itong babalevalain. Si Juan Santos, isang 62 anyos mula sa Manila, ay isang magandang halimbawa. Dati ay malakas ang kanyang panunaw at maayos siyang kumain. Ngunit sa loob lamang ng 3 buwan palagi niyang nararamdaman ang pagkabundat at paglaki ng tiyan lalo na pagkatapos ng hapunan. Napansin din niya na pumutla ang kulay ng kanyang dumi at hindi madaling ma-flush sa inidoro. Nung una inisip niyang dahil lang siguro ito sa marami siyang nakain na karne kasama ng mga kaibigan, ngunit nang magpatuloy ang mga sintomas, nagpunta siya sa ospital. Ipinakita ng resulta ng pagsusuri na may maliit na bukol sa kanyang lapay kaya nabawasan ang produksyon ng digestive enzymes. Sa kabutihang palatmaga itong natuklasan kaya naoperahan siya at nakarecover. Ang hindi pakatunong pagkain at paglaki ng tiyan ay madalas napakakamalang sakit sa sikmura, ngunit dapat ninyong tandaan kung bigla itong lumitaw at nagtagal at hindi bumuti kahit uminom ng gamot para sa panunaw, dapat ninyong paginalaan ang isang mas malubhang dahilan. At kung inyong susuring mabuti, mapapansin ninyo na ang mga sintomas na ito ay hindi kailanman nangyayari ng mag-isa. Ngayon, dumako tayo sa ika-5. Sintomas, paninilawng balat at mata jaundice.
Ang jaundice ay isang senyales na madaling makitang mata, ngunit karaniwan itong lumalabas kapag ang cancer sa lapay ay nasa advanced stage na, kaya mas nakakabahala ito. Kapag nakaroon ng jaundice, hindi lamang nagiging madilaw ang kulay ng balat, kundi pati ang puting bahagi ng mata ay nagiging naninilaw na. Tila may nakpinta ng manipis na kulay dito. Para sa karamihan ng mga pasyente, ang kanilang ihi ay nagiging kasing kulay ng maitim na sa otsola, habang ang dumi naman ay pumumutla at kung minsan ay nagiging kulay abo tulad ng putik. Ang mekanismo sa likod nito ay dahil ang bukol na tumubo sa ulo lapay ay umipit sa baildog daluyang hapdo. Ang abdobile ay ginagawa sa atay at iniimba sa gallbladder at pagkatapos ay dumadaloy pababa sa bituka sa pamamagitan ng bile duct upang makatulong sa pagtunaw ng taba. Ngunit kapag nabaran ang daloy na ito, ang abdo ay hindi makalabas ng mayos at bumabalik sa dugo. Ang sangkap sa abdo na tinatawag na bilirubin ay naipon sa dugo at kumakalat sa buong katawan, kaya nagiging kulay dilaw ang balat at mata. Kasabay nito, mas maraming bilirubin ang lumalabas sa ihi, kaya umiitim ang kulay nito, at dahil nabawasan ang dami ngang napupunta sa dumi, pumumutla naman ang kulay ngang dumi. Hindi lang pagbabago sa kulay ang nangyayari. Ang jaundice ay karaniwang may kasamang matinding pangangati. Inilalarawan ng maraming pasyente ang pangangating ito bilang tila libu-libong langgam na gumagapang sa ibabaw ng kanilang balat. Kahit kamutin nila hanggang sa masugatan ang balat, hindi ito nawawala at mas lumalala, lalo na sa gabi. Dahilan para hindi makatulog ang mapasyente at dahil ang mga sintomas na ito ay madaling mapagkamalang simpleng sakit sa balat, madalas napapalampas ang pagkakataong magpasuri sa tamang oras. Ang nakakalungkot, kapag lumitaw ang jaundice, nangangahulugan itong lumaki na ang bukol ng sapat upang ipitin ang biledok, na nangangahulugang ang sakit ay advanced na. Ngunit ito rin ay isa sa mailang sintomas na madaling mapansin ng pamilya. Sa katunayan, madalas na ang mga anak ang nakakapansin ng pagbabago sa kulay ng balat o mata ng kanilang mga magulang, kaya nila ito dinadala sa ospital kaysa sa mismong pasyente ang nakaramdam ng kakaiba. Naalala ko si Pedro Reyes, isang 64 anyos mula sa Davao. Palagi siyang nagtatrabaho sa bukit at hindi masyadong inaasikaso ang kanyang kalusugan. Ngunit isang araw napansin ng kanyang asawa na malinaw na naninilaw ang kanyang balat at ang kanyang mata ay tila nilagyan ng kulay ng luyang dilaw. Sa una, inisip nilang sakit lang ito sa atay, ngunit nang pumunta sila sa ospital para makpasuri, na pagalaman na ang bukol sa ulo ng lapay ay umipit na sa biledak. Kahit na nasa advanced stage na mabuti na lang at natuklasan ito sa tamang oras, kaya nakatanggap siya ng life-extending treatment. Ang paninilawong balat, maitim na ihi at maputlang dumi ay maaring medyo huling nga senyales na. Ngunit kung kayo o ang inyong kapamilya na may edad 50 pataas ay nakakaranas ng ganitong sintomas, huwag na kayong mag-atubili. Minsan ang maingat na pagmamasid lamang sa kulay ng balat at mata ay mabilis na makakapagbigay ng tumpa na diagnosis at makakatipid ng mahalagang oras para sa paggamot. Ngunit hindi lang jaundice ang senyales na naunay sa kanser sa lapay. May isa pang sintomas na malapit na naunyay sa sakit na ito na napakapamilyar sa mga middle-aged at nakatatandang Pilipino, ang diabetes. Ito ang ika-6 na sintomas na nais kong bigyan ninyo ng espesyal na pansin. Ang ating lapay ay hindi lamang gumagawa ng digestive enzymes, may mahalaga rin itong papel sa paggawa ng insulin, ang hormone na nagkokontrol sa asukal sa dugo. Kapag gumagana ng maayos ang insulin, ang asukal na nakukuha natin mula sa pagkain ay papasok sa ating mga selula para maging enerhiya. Ngunit kapag nakaroon ng kanser sa lapay, nasisira ang selulang gumagawa ng insulin o naabala ang paggana ng ito dahil sa pamamaga sa paligid ng bukol.
Bukod pa rito ang kanser ay gumagawa ngang nga sangkap na nagiging sanhingang insulin resistance kaya hindi na kasing epektibo ang insulin tulad ng dati. Ang resulta tumataas ang asukal sa dugo at nauwi sa diabetes. Dahil dito maraming pag-aral ang nakpapakita na humigit kumulang 80% ngamga pasente ng kanser sa lapay ay may koknayan sa diabetes. Ito ay ang pagkakaroon ng bagong diabetes o ang biglaang paghihirap na makontrol ang dati ng diabetes. Kaya may nice akong bigyang din. Kung ikaw ay 50 taong gulang pataas walang historyeng diabetes sa pamilya, hindi naman obese ngunit biglang na-diagnose na may diabetes, kailangan mo itong suriin ng mas maingat. May isa pang sitwasyon na dapat bantayan. Ito ay kapag ang isang tao na mayroon ng diabetes ay matata ang asukal sa loob ng maraming taon ngunit biglang nahirapang makontrol ito. Halimbawa, kung ang iyong HbA1c ay palaging nananatili sa 7% at iniinom mo nang tama ang iyong gamot at walang pagbabago sa iyong pamumuhay, ngunit isang araw ay bigla itong tumaas sa 9%, pataas, hindi lang ibig sabihin nito na lumala ang iyong diabetes. Maari itong maging senyalas mula sa lapay. Naalala ko si Elena Garcia, isang 61 anyos mula sa Quezon City. 7 taon na siyang may diabetes, ngunit matatak niyang nakokontrol ang kanyang asukal sa pamamagitan ng gamot at tamang dieta. Ngunit sa loob lamang ng kalahating taon, kahit walang nagbago sa kanyang pamumuhay, biglang tumaas ang kanyang asukal sa dugo. Sa payong kanyang anak, napunta siya sa ospital at napa-CT scan at natapwan ng isang mali na bukol sa kanyang lapay. Mabuti na lang at natuklasan ito ng maga, kaya agad siyang nagamot at naiwasan ang mas malalang senaryo. Tulad ng nakikita ninyo, ang diabetes ay napakakaraniwang sakit sa mga Pilipino, lalo napakalagpas ng edad 50. Dahil karaniwan ito, marami ang binabalewala na lamang ito bilang simpleng talamak na sakit. Ngunit sa totoo lang, ang biglaang pagbabago sa kondisyon ng diabetes ay maaring isang malubhang babala. Kung gayon, paano natin malalaman kung ito ay acute pancreatitis o kung may nakatagong kanser sa lapay? Ang sagot diyan ay nasa ikapitong sintomas na sasabihin ko. Ang ikapitong sintomas ay ang pagkakaroon ng senyales na halos katulad ng acute pancreatitis, biglang pamamaga ng lapay. Ang baging ito ay medyo espesyal dahil ang dahilan kung bakit pumupunta sa ospital ang maraming pasyente sa unang pagkakataon ay hindi dahil naghihinala silang may kanser sila, kundi dahil iniisip nilang mayroon silang pancreatitis. Habang lumalaki ang bukol sa loob ng lapay, maari nitong ipitin o barahan ang pancreatic duct. Daluyan ang lapay at dahil hindi makalabas ng normal ang pancreatic juice, tataas ang presyon na magdudulot ang pinsala sa tissue ang lapay at magdudulot nagpamamaga. Kapag nangyari ito, makakaranas ang katawan ng matinding pananakit na halos walang ipinakaiba sa totoong acute pancreatitis. Ang sintomas na ito ay napakapartikular. Karaniwang nakakaramdam ang mga pasyenteng ang biglang at matinding pananakit sa gitnang itaas na bahaging tiyan na direktang kumakalat hanggang sa likod. Ang sakit ay madalas na napakatindi, kaya marami ang isinusugot sa emergency room. Kasabay nito ang matinding pakduwal at pagsusuka. Amoy palang ng mamantikang pagkain ay nakakaduwal na at ang iba naman ay isinusuka agad kahit uminom lamang ng tubig. Karaniwan din ang pagkakaroon ng lagnat at ang mabilis na paglala ng pangkalahatang kondisyon ng katawan. Ang mahalaga dito ay matukoy kung ito ay karaniwang acute pancreatitis, ganap itong gagaling pagkatapos ng paggamot at bihira itong bumalik agad. Ngunit kung nananatili pa rin ang sintomas pagkatapos ng paggamot o kung bumabalik ang pancreatitis ng ilang beses sa loob ng ilang buwan, dapat mong paginalan ang kanser sa lapay, lalo na kung mangyari ito sa isang
pasyenteng 50 taong gulang pataas na hindi naman umiinom ng maraming alak at walang malinaw na dahilan para magkaroon ng pancreatitis, mas dapat maging mapakbantay. Naalala ko si Antonio Luna, isang 28 anyos na lalaki mula sa Iloilo, na ospital siya dahil sa matinding pananakit ng tiyan at patuloy na pagsusuka. Sa una na-diagnose ito ni Dr. Andres Tan bilang acute pancreatitis at binigyan siya ng karaniwang paggamot. Medyo bumuti ang kanyang pakiramdam ngunit makalipas ang ilang buwan ay bumalik ang parehong sintomas. Nang sumailalim siya sa pangalawang pagsusuri kung saan kumuha sila en detalyadong CT scan nakita ang isang maliit na bukol sa katawan ng lapay. Iyon pala ang tunay na dahilan. Kung nanatili na lamang ito bilang diagnosis ng simpleng pancreatitis, siguradong napalampas niya ang pagkakataong matuklasan ito ng maaga. Dahil dito dapat ninyong tandaan ang acute pancreatitis ay maring nagtatago ng isang mas malubang sakit. Kung hindi tuluyang nawawala ang sintomas o kung mabilis itong bumabalik lalo na kung ikaw ay lakpas 50 taong gulang huwak, mag-atubiling humingi ng detalyadong pagsusuri dahil kahit na maantala lamang ng ilang buwan maaring umabot na sa yugto ang sakit na hindi na ito pwedeng oprahan. Ngayon dumako tayo sa ikawalong sintomas. Ito ay isa sa nga pinakamahalagang pagkakataon upang matuklasan ang kanser sa lapay ang hindi inasang abnormal na resulta na natuklasan sa pamamagitan ng imaging test nga pagsusuri tulad ng ultrasound CT scan. Sa panahon ngayon dahil sa mga regular na check-up sa kalusugan hindi na bago sa mga Pilipino, lalo na sa mga nakatatanda ang sumailalim sa CT o MRI scans. At sa pamamagitan ng nga pagsusuring ito na para sana sa kapayapaan ng isip hindi bihirang natutuklasan ang kanser sa lapay kahit na wala pang nararamdamang malinaw na sintomas. Kabilang sa makaraniwang natutuklasang abnormalidad ay ang paglaki dilasyon ng pancreatic duct, pancreatic cyst, bukol na may tubig o pamamayat, pagurong atrophy ng tissue ng lapay. Karaniwan ang lapad ng pancreatic duct ay nasa 3 mm ngunit kung umabot ito higit sa 4 mm ang diametro, maaring ito ay dahil naipit ng bukol. Karamihan sa mga pancreatic cyst ay benign hindi cancer ngunit kung higit sa 3 cm ang laki nito, makapal ang pader o may matigas na bahagi sa loop, tumataas ang panganib na may kinalaman ito sa cancer. Gayun din kung makakita si Dr. Andres Tan ngang panipis o abnormal na density sa tissue ngang lapay, hindi rin ito dapat balewalain na senyales. Ang bentaheng aksidenteng pagkakatuklas na ito ay dahil ang bukol ay karaniwang maliit pa at hindi pa kumakalat sa ibang bahagi ng katawan, metastasis. Kaya ang posibilidad na mari itong oprahan at ang tagumpay ng paggamot ay higit na mas mataas kumpara sa kapa lumabas na ang mga sintomas. Ito ang dahilan kung bakit inirekomenda ng maraming eksperto na ang mga nasa edad 60 pataas ay makaroon ng taunang health check-up kabilang na ang abdominal imaging test tulad ng ultrasound o CT scan ng tiyan. Minsan, ang aksidenteng pagkakatuklas na ito ang nagsisilbing susi para mapahaba ang buhay. Ang kwento ni Rosa Pres, 63 anyos mula sa Makati, ay malinaw na ebidensya. Sumailalim siya sa isang comprehensive health check-up sa pamamagitan ng programang kanyang dating kumpanya at wala siyang naramdaman na kahit anong sintomas. Ngunit ipinakita sa resulta ng kanyang abdominal ultrasound na bahagyang lumaki ang kanyang pancreatic duct. Inirekomenda ni Dr. Andres Tan ang karagdagang MRI scan at dun natakpuan ang isang maliit na bukol na wala pang 2 cm. Dahil maaga itong natuklasan, matagumpay siyang naoprahan at hindi na niya kinailangan ng mahabang chemotherapy. Kung wala ang regular na check-up na iyon, malamang nahuli na ang lahat ng malaman niya ang tungkol sa kanyang sakit. Ang mensaheng nais kong iparating sa inyo ay ito, huwag ninyong balewalain ang regular na check-up, lalo na kung kayo ay lakpas 60 taong gulang na. Ito ay hindi lamang isang formalidad kundi
isang mahalagang pagkakataon upang matuklasan ang kalaban na naktatago sa dilim bago pa man ito sumabog. Ngayon ay sama-sama nating tinalakay ang 8 mahalagang maagang sintomas ng kanser sa lapay. Ngunit hindi sapat na malaman lamang ang masenyales. Ang tunay na issue ay kung ano ang dapat nating gawin pagkatapos makita ang abnormal na senyales na ito. Maraming tao ang napaparalisa dahil sa takot o pagkabalisa, ngunit nasa yugto mismo ng aksyon na kasalalay ang ating pagkakataong mabuhay. Kaya naman nais kong ibahagi sa inyo ang mga praktikal na gabay na madaling may sasagawang ang sinuman sa araw-araw. Una, subukang alalahanin ang unang kataon na napunta ka sa ospital nang makaramdam ka ng kakaibang sintomas. Karamihan sa mga pasyente ay maikling magsasabi ngang masakit po ang tiyan ko, pumayat po ako o wala po akong gana kumain. Ngunit alam ba ninyo sa pamamagitan lamang ng ilang tamang katanungan, malaki ang mababawas sa oras para matukoy ang sakit. Kaya't inirekomenda ko na itanong ninyo ang 5 katanungang ito kay Dr. Andres Tan. Unang tanong, gaano kalaki ang posibilidad na may kinalaman sa lapay ang aking masintomas? Hindi lamang ito makakatulong kay Dr. Andres Tan na matukoy ang tamang direksyon na pagsusuri, kundi may papakita rin nito na seryoso kayo at may kaalaman tungkol sa organong ito. Ikalawang tanong, anong nga pagsusuri ang kailangan kong gawin para makasigurado? Maring kabilang dito ang ultrasound, CT scan at MRI. Ikatlong tanong, kailan ako dapat magpa-CT o MRI? Hindi palaging kailangan ng ma-advanced imaging test. Ngunit sa makaso ng paghihinala, ang maagang pag-scan ay maaring maging crucial na faktor. Ika-4 na tanong, may paraan ba na matukoy ang kanser sa lapay sa pamamagitan ng blood test, pagsusuri ng dugo? Sa kasalukuyan, may mga tumor markers na maring magamit kahit hindi nito lubos na matutukoy ang kanser ng mag-isa. Napakakapakipakinabang nito kapag isinaalang-alang kasama ang masintomas. Huling at ika-5 tanong, kung mayroon akong kapamilya na nagkaroon ng kanser sa lapay, ano ang dapat kong gawing kakaiba? Napakahalaga ng tanong na ito dahil ang pagkakaroon ng family history ay nagpapataas ng panganib ng ilang beses. Ngayong alam na ninyo kung ano ang itatanong, ang susunod na hakbang ay baguhin ang inyong pamumuhay upang mapababa ang panganib. Nais kong ibahagi sa inyo ang 4 na prinsipyo para mamuhay ng malusog. Unang prinsipyo, maging sensitibo sa inyong katawan. Mukha itong simple, ngunit ito ang pinakamahalagang susi. Palaging nagpapadala ng mensahe ang ating katawan, ngunit madalas ay hindi tayo nakikinig. Ang biglang pananakit, pagbabago sa timbang at pagbabago sa kulay ng dumi at ihi ay pawang masenyales. Huwag ninyong isiping wala lang ito, kundi siguraduhin itala at obserbahan. Ang mismong pagiging sensitibo na ito ang makakapagligtas ng inyong buhay. Ikalawang prinsipyo, panatilihin ang sapat na pagtulog, ehersisyo, malusog na dieta at itigil ang paninigarilyo. Ang sapat na pagtulog ay hindi lamang nagpapahinga sa katawan, kundi nagpapataas din ng immunity resistensya. Matulog ng maayos ng 7 hanggang 8 oras araw-araw at iwasan ang ugaling laging nagpupuyat. Napakahalaga rin ng ehersisyo. Hindi kailangan ng mabigat na ehersisyo, kahit maglakad lamang ng 30 minuto, araw-araw 3 beses sa isang linggo, ay sapat na upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at ang panunaw. Pagdating sa pagkain, kumain ng maraming sariwang gulay, prutas at bawasan ang red meat at mga processed foods. At ang pinakamahalaga sa lahat, itigil ang paninigarilyo. Pinapatunayan ng maraming pag-aral na ang paninigarilyo ay nagpapataas ng panganib ng kanser sa lapay ng 2 hanggang 3 beses. Kung ikaw ay matagal ng naninigarilyo, ang pagtigil ngayon din ang pinakamalaking regalong may bibigay mo sa iyong sarili.
Ikatlong prinsipyo, kontrolin ang inyong mental stress. Alam ba ninyo ang matagal na stress ay nagpapahina sa ating immune system? Kaya mas madaling kapitan ng sakit ang ating katawan. Imbes na hayang mag-alala, araw-araw subukan ang meditation, pagninilay o yoga o simpleng maglaan ng oras sa mahobis na inyong gusto. Ang ilan ay nasisiyahan sa paghahalaman habang ang iba ay nasisiyahan sa paglalaro ng chess kasama ang kaibigan. Ang lahat ng ito ay mga paraan upang mapayapa ang isip. Ikapat na prinsipyo, huwag kalimutan ang lakas ng pamilya. Ang suporta at pagbabahagi sa loob ng pamilya ay hindi lamang nakakatulong sa mas mabilis na pagtuklas ng sintomas kundi nagbibigay din ng mas malaking motibasyon sa pasyente. Sa katunayan, sa maraming pagkakataon, ang mga anak o asawa ang unang nakakapansin sa mga abnormalidad sa katawan ng pasyente tulad ng jaundice o pagbaba ng timbang. Huwag itago ang kondisyon ng inyong kalusugan at ibagi ito sa inyong pamilya. Sa laban kontra sa sakit, ang pagkakaroon ng kasama ay mas mahalagang gamot kaysa sa kahit anong tableta. Kasabay nga pat na prinsipyo sa kalusugan nais ko ring ipakilala ang tatlong konkretong hakbang na maari ninyong simulan ngayon din. Ang unang hakbang ay ang pag-obserba sa sarili self-monitoring. Timbangin ang inyong sarili araw-araw sa parehong oras, halimbawa paggising sa umaga at itala ito. Kapag isinulat ninyo, ito madaling mapansin ang anumang hindi normal na pagbabago. Bukod pa rito bigyang pansin ang inyong panunaw, ang inyong pakiramdam habang kumakain pati na rin ang kulay ngang inyong dumi at ihi. Maraming tao ang nailang na pag-usapan ang dumi at ihi, ngunit sa totoo lang ang ito ang pinakamalinaw na salamin ng inyong kalusugan. Ang ikalawang hakbang ay ang regular na health check-up. Kung kayo ay lagpas 60 taong gulang na tiyaking magpa-comprehensive check-up taon-taon, dapat isama rito ang abdominal ultrasound o CT scan upang masuri ang lapay. Kung may history ang inyong pamilyang kanser sa lapay, mas mabuting magsimula ng mas maaga ang pag-check-up bago o pagtuntong ng edad 40. Huwag isiping abala ang pagpunta sa ospital. Sa katunayan, ito ang pakakatang matukoy ang maliliit na problema at maagapan ang ito bago pa lumala. Ang ikatlo at pinakamahalagang hakbang ay ang mabilis na pakilos kapag lumitaw ang danger signs babala. Kung dalawa o higit pa sa 8 sintomas na nabanggit ko ang sabay na lumabas, o kung ang isang sintomas ay hindi bumuti sa loob ng higit sa 2 linggo, dapat kayong magpunta sa ospital ng walang pag-atubili. Lalo na kung nakakaranas kayong paninilawng balat jaundice o biglang pagbabang timbang, dapat itong ituring na emergency at pumunta agad sa ospital. Kung maari, mas mainam na pumunta sa mas malaking ospital na may espesyalista sa lapay. Nais kong ibahi ang kwento ni Jose Bautista, isang 65 anyos mula sa Baguio. Nagsimulang bumaksak ang kanyang timbang sa loob ng 2 buwan. Ngunit inisip lamang niya na dahil ito sa hindi regular na oras ng kanyang pagkain. Kalaunan nakaramdam siya ng banayad na pananakit ng tiyan, nawalan ng gana kumain at nakaranas ng matinding pagkapagod. Nung una, bumili lamang siya ng gamot sa panunaw at ininom ito. Mabuti na lang at sinaman siyang pilit ng kanyang anak papuntang ospital. Lumabas sa pagsusuri na nasa early stage siya ng kanser sa lapay. Dahil sa mabilis na aksyon ng kanyang pamilya, nagawa siyang operahan sa tamang oras. Ang kwentong ito ay malinaw na ebidensya kung gaano kalaki ang nagagawa ng hindi pagpapabukas-bukas. Tulad ng inyong nakita, ang lahat ng gabay sa itaas ay hindi mahirap gawin. Ang tanong ay kung nakikinig ba tayo ng mabuti sa mga senyales ng ating katawan at kumikilos ng nasa oras. Tandaan, ang kalusugan ay hindi lamang para sa sarili. Ito rin ay ating responsibilidad sa ating pamilya at sa mga taong ating minamahal. Kung aalagaan mo ang iyong sarili,
at matutuklasan ang sakit ng maaga, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong sarili, kundi nagbibigay ka rin ng kapayapaan ng isip sa iyong mga anak at pamilya. Kaya naman nakikiusap ako sa inyo, pagkatapos mapakinggan ito, itanong sa inyong sarili, kailan ko huling sinuri nang seryoso ang aking timbang? Kailan ko huling binigyang pansin ang kulay ng aking ihi o dumi? Kailan ako huling sumailalim sa isang comprehensive health check-up? Kung ang sagot sa mga tanong na ito ay nakakagulat, para sa inyo ito na ang pinakamagandang pagkakataon para magsimulang pagbabago. Ang kanser sa lapay ay isang tahimik na kalaban, ngunit hinding-hindi ito isang sakit na walang lunas. Maaari nating palitan ang takot nga aksyon at ang pagkabalisa ngang malusok na pamumuhay. Kung tatandaan ninyo ang 5 tanong na dapat itanong kay Dr. Andres Tan, ang 4 na prinsipyo sa kalusugan na dapat sundin araw-araw at ang 3 hakbang na maaari ninyong simulan ngayon, din binibigyan ninyo ang inyong sarili ng regalo na magkaroon ng mas mahaba at mas magandang buhay. Na naniniwala ako na sa pamamagitan ng pagiging pare-pareho, consistency at pagiging proaktibo, magagawang totu ngang sinuman sa atin ang mga gabay na ito. Hindi lamang ito paraan upang protektahan ang iyong sariling buhay, kundi ito rin ang pinakamahalagang regalong may bibigay mo sa iyong pamilya at sa mga taong iyong minamahal. Mga kaibigan, sama-sama nating tinalakay ang 8 magang babalang sintomas ng kanser sa lapay. Ang hindi may paliwana na pagbabang timbang, pananakit ng tiyan na umaabot hanggang likod, matagal na kawalang gana sa pagkain at talama na pagkapagod, hindi pa katunawang pagkain at paglaki ng tiyan, paninilaw ngang balat, at mata na may kasamang maitim na ihi at maputlang dumi. Bagong diabetes o diabetes na biglang nahirapang makontrol. Pananakit na katulad ng akute pancreatitis. At sa huli, ang mga abnormal na resulta na aksidenteng nakita sa regular na check-up. Kung ang tila maliit na sintomas na ito ay matukoy, sa tamang oras ito ang magiging tiket ninyo para makatawid mula sa panganib patungo sa pag-asa. Alam ko na maraming nakatatanda ang matagal ng sanay sa pagtitiis. Ngunit tandaan ninyo, ang pagtitiis ay hindi katumbas ng pagiging matatag. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang makinig sa mga senyales ng sariling katawan at ang pagpunta sa ospital kapag may naramdamang kakaiba. Iyon ang tunay na paraan upang maprotektahan hindi lamang ang inyong sarili, kundi pati na rin ang inyong pamilya. Ang kanser sa lapay ay mapanganib, totoo iyon. Ngunit hindi ito nangangahulugang wala ng pag-asa. Kung matutuklasan ng maga, ang resulta ng paggamot ay maaring magbago ng lubusan. Kaya naman nais kong mag-iwan ng mensahe ng katapangan para sa inyo. Ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga anak, kaibigan at kapitbahay. Ang pagbibigay pansin sa isa't isa at pag-aalaga sa isa't isa ang tanging paraan upang mapahaba ang buhay ng ating buong komunidad. Kung nararamdaman ninyong kapakipakinabang ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento, I-like at mag-subscribe sa ating channel na Siglang Ginto. Sa gayon ay may pagpapatuloy natin ang paglalakbay ng sama-samang pangangalaga sa kalusugan. Ang inyong proaktibong desisyon ngayon ang magiging pinakamahalagang regalo para sa kinabukasan.